2026, Lunes. Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Nabalot ng takot ang mga estudyante at guro sa malakas na pagyanig sa unang araw ng pasukan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bilang ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 19. General Santos City, isinailalim na sa state of calamity. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang agarang earthquake response para sa mga apektado ng malakas na pagyanig. Milyon-milyong estudyante sa buong bansa, balik eskwela na. Bagong academic calendar, nagsimula na rin. House Prosecution Panel, kikilalanin ang pamumuno ni Acting Senate President Gatchalian sa gagawing impeachment trial ni VP Sara. At Blue Ribbon Committee, opisyal nang sinimula ng consultative meeting kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang General Santos City at ilan pang bahagi ng Mindanao kaninang alas 7:37 ng umaga. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong 32 kilometers timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Tectonic in origin ang lindol at may lalim na 33 kilometro. Naramdaman din ang intensity 6 na pagyanig sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City at Carmen, Cotabato. Gayon din sa Bagong Bayan, Calamansig at President Quirino, Sultan Kudarat, Sibuco at Siocon, Zamboanga del Norte. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si FIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Magandang hapon, Director Bacolcol. Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo. Okay, Director, ano po ang fault line na gumalaw na nagdulot ng malakas na lindol na ito sa Mindanao kaninang umaga? Yung gumalaw po kanina, nag-generate ng magnitude 7.8 is the Cotabato Trench. It's the same trench that generated the magnitude 8.1 noong 1976 and nagkaroon po ng tsunami. So, the same trench po sila. Okay, so after po yung nangyari noong sabi niyo po 1976, ito na po ba yung sumunod na malakas na lindol na galing sa same fault line? Hindi po siya fault, it's a trench. But yes, ito po yung pinakamalaki na sumunod following that magnitude 8.1 event. Okay, can you explain ano po yung trench tsaka yung fault line? Yung trench po kasi ito yung gumigit-git sa ilalim ng dagat. Habang yung plate natin umuusad, gumigit-git po yan sa ilalim ng dagat. Yun po yung trench. Yung fault natin could either be nasa lupa or nasa dagat. And ito yung, meron tayong tatlong klaseng fault. We have the normal fault, reverse fault, and strike slip fault. So, magkaiba po yan sa trench. Sa trench, makikita lamang natin yan sa dagat. Opo, so galing ang lindol na ito sa dagat. Tama po? Yes po. Nasa dagat po yung epicenter natin kanina. Okay, so itong lindol po kanina sa Davao Region at Soc-Sargen, konektado po ba sa mga nagdaang malalakas na lindol sa rehiyon? Hindi po sila konektado, but kasi yung lindol, for example, last year, Philippine Trench naman yon. So magkaibang trench po yan. Ito naman is the Cotabato Trench. Although again, konektado ito, it's the same trench that generated the earthquake last 1976 at saka meron tayong mga earthquake swarm
maliliit na lindol dito sa Cotabato Trench early this year. Okay. So, Director, ito na po ba yung itinuturing na the big one para sa Mindanao? Hindi pa kasi again, yung big one natin, it's the 8.1 for the Cotabato Trench. Yan yung nangyari na 1976. And then, yung ibang trenches din natin sa may eastern side ng Pilipinas, sa may eastern side ng Mindanao, pwede pong mag-generate ng magnitude 8 and above na earthquake. Opo. And kailan po ba yung huling nagkaroon ng ganitong klase ng magnitude na 8 and above? 8.1, 1976. Yun yung the latest earthquake that happened along the Cotabato Trench. And the pinakamalakas po, the strongest? That's right. That's the strongest for Opo. the Cotabato Trench so far. Kaya nga po nakakabahala kasi malapit na yung 7.8 no, sa 8.1. Director, ano po ba ang kaibahan nun pagdating sa pakiramdam? Although, again, kung titignan natin, decimal places lang yung difference nila. But kung tutuusin talaga, yung magnitude 8.1 is almost 3 times more energy than the magnitude 7.8. That's the reason why yung 8.1, ang taas ng tsunami waves na naitala natin, umabot ng halos 8 to 10 meter high. Dito, yung magnitude 7.8, ang pinakamataas na tsunami wave na naitala natin is only 1.4. So talagang malaki rin pala, no? Kahit sabihin mong parang kaunti lang 7.8 tapos 8, there's a big difference po, no, sa pakiramdam. Can you explain po or explain to us yung feeling nung 7.8 kanina po na nangyari dyan sa Mindanao? Yung 7.8 kanina, again, based din naman, kahit may 7.8 tayo kung malalim naman, halos hindi po yan maramdaman ng mga tao. But kanina, yung 7.8 ay ang intensity na naramdaman natin is intensity 8. Yun yung pinakamalakas and that is considered as destructive. And when we say intensity 8, people are panicky, people find it difficult to stand kahit sa labas, and many well-built buildings are considerably damaged. Concrete dikes and foundation of bridges are destroyed by ground settling or tumbling. And then yung utility posts, towers, and monuments may tilt or topple. And then pwede pong magkaroon ng numerous landslides and rockfalls, especially in mountainous and hilly areas. So yun po yung intensity 8. And that's considered as very destructive. Opo, when you say po the big one, can it happen anywhere in the Philippines or iba ba yung the big one ng, let's say, Metro Manila or ng Visayas at Mindanao? Yes po, magkakaiba po yan. Again, nakakonsentrate tayo sa Metro Manila, the big one, but actually in other parts of the country, there are bigger ones as well. Yung term the big one was coined for the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault. But again, titingnan natin to, mas mataas yung earthquake na generate ng Cotabato Trench, which is magnitude 7.8. Meron din tayong Philippine Fault sa Gabaldon area that's capable of generating a magnitude 7.9 event. So there are bigger ones in other parts of the country, hindi lamang sa Metro Manila. Yun nga lang po, mas populated kasi ang Metro Manila. Kaya kung mangyari po ito sa Metro Manila, ano pong klase ang damage? Kunyari, yung 7.8, pag sa Metro Manila po yan, ano po ang nakikita ninyong resulta niyan, Director Bacolcol? Wag na, hindi po, again, i-consider na lang natin yung magnitude 7.2 kasi 7.8, hindi po kaya na i-generate yan ng West Valley Fault. Yung kaya lang ng West Valley Fault is magnitude 7.2. But even then, kapag kahit 7.2 yan, it's capable, yung estimated casualties natin would go as high as 33,000. Ayun nga po. So di hamak na mas malakas tong 7.8 no, sa the big one na inaasahan sa Metro Manila dito sa West Valley Fault nga po na 7.2 lang. Kung ikukumpara no, sa 7.2 and 7.8, Director Bacolcol. Yes, that's right. Mas mataas yung 7.8, just that nasa dagat and medyo malalim, 33 kilometers. So, although again, may mga casualties pa rin, 19 as of the latest count. Opo. At kanina may mga lumabas pong mga larawan na umurong ang dagat matapos ang lindol. Nagkaroon po ba talaga ng tsunami? Yes po, nagkaroon po tayo ng tsunami
and in fact yung pinakamataas na tsunami wave na naitala natin is in Kiamba, Sarangani. Umabot po ito ng 1.48 meters. Meron din tayo sa Calamansig, Sultan Kudarat, 0.84. Sa Maasim, Sarangani, 0.48. Sa Zamboanga City, 0.25. 0.21 naman sa Mati, Davao Oriental, and sa Tandag City in Surigao del Sur, masyadong insignificant, nasa 0.09 lamang meters. Oo nga po. O may nagkwento rin na kakaiba raw ang paggalaw sa lupa kanina. Hindi yung parang dinuduyan daw, kundi parang inaalog ang lupa. Bakit po ganito? Well, kapag malayo ka sa epicenter, ang usual, or kapag malapit ka sa epicenter, ang maramdaman mo is up and down shaking. Kapag malayo ka sa epicenter, sideways. So parang yun yung nararamdaman ng ating mga kababayan, para silang dinuduin kasi sideways yung shaking. Opo, going back to the tsunami warning, kailan po ba ito pwedeng i-lift at ligtas na hubang bumalik ang mga lumikas? We already lifted the tsunami warning kaninang bandang alas 3 and pwede na po silang bumalik. Okay. May mga minor sea level disturbances tayong na-record but the observed wave heights are masyadong maliit na to cause damage. So again, we already lifted the tsunami warning kanina. Opo. And also, what about aftershocks? Ano po ang inyong abiso sa ating mga kababayan sa mga apektadong lugar? Do we expect more aftershocks at gaano po kalalakas? Yes, we expect aftershocks in the next several weeks or even several months. And again, based definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So since this is magnitude 7.8, we would expect aftershocks to go as high as magnitude 6.8. But kanina, meron tayong aftershock ng umabot ng 6.7. And as of 2 p.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 258 aftershocks. So again, we would expect aftershocks to continue within the next few weeks or even few months. Weeks or months, ganun po katagal, ano? Pero as time goes by, pahina ng pahina po ba itong mga aftershocks na ito? Yes po, pahina ng pahina yan. And pati yung magnitude niya humihina rin. Pati yung number of aftershocks in a day, hihina din po yan. At last question na lang po, dahil marami ng bitak ang mga gusali dyan sa Gensan at Davao at nakita nga natin may mga gumuho pa like yung Jollibee building, pati yung mall sa Gensan. Ano po ang direktang utos ninyo sa mga local engineers at sa publiko po doon? Safe po bang bumalik dito sa mga gusali, ibang mga gusali dyan na feeling natin ay hindi apektado ng lindol? Advice natin sa ating mga kababayan, kapag may napansin silang visible cracks sa bahay nila o sa building or kung sa mga structures kung saan sila namamalagi, muna silang pumasok kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, baka masira ito during a strong aftershock. So paalala natin, bago sila pumasok, kumonsulta muna sa kanilang local, municipal or city engineers and seek for their advice. Okay, at bilang pangwakas, ano po ang inyong pinakamahalagang paalala sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Gensan, sa Sarangani at sa Davao City? Okay, so para sa ating mga kababayan affected by the event, kapag meron pong malakas na aftershock, they do the dock cover and hold. Huwag magpanik, dapat kalmado lamang kasi minsan dahil sa panic, pwede tayong magkaroon ng pwede tayong matumba kapag nagtatakbuhan tayo, magkaroon ng stampede and magiging casualty pa tayo. So again, paalala din natin yung katulad ng nabanggit ko kanina, kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag muna pumasok. Again, baka guguho ito during a strong aftershock. So again, consult your municipal or local engineers for advice. Alright, maraming salamat, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Naramdaman din sa Davao Region ang malakas na pagyanig kaninang umaga na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Naantala ang balik eskwela habang nagsilabasan sa mga gusali ang mga tao dahil sa lindol. Yan ang umarangkadang balita ni Hernel Tokmo.
Binulabog ng malakas na lindol ang flag ceremony sa Mahayahay Elementary School sa bayan ng Malita, Davao Occidental matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol bandang alas 7 kaninang umaga. Kita sa video ang paggalaw ng lupa na nagdulot ng labis na takot sa mga mag-aaral at mga guro. Bumigay pa ang istruktura sa likurang bahagi, ngunit ayon sa pamunuan ng eskwelahan, wala namang nasaktan sa insidente. Ramdam sa buong Davao Region ang lindol. Sa pinakamataas na building sa Davao City, makikita ang paggalaw ng gusali at ang pagsayaw ng tubig sa swimming pool sa rooftop. May mga bitak na namataan sa naturang gusali. Nagsilabasa naman ang mga tao sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Kwento ng mga watcher at pasyente, nagunahan silang makalabas ng building dahil sa lakas ng pagyanig. May mga naka-wheelchair na pasyente at hindi na natuloy sa pagpa-check up, habang inanunsyo naman ng taga-SPMC na suspendido muna ang consultation at check up ng mga kararating lang sa ospital. Natingala lang ko nga murag ko nalipong ba. Ya. Tingala naman ko nga murag daganaan atong singana na murag mga suga nila. Nya mo to nang gunita na lang nako ang wheelchair. Nga mga tao nahurot nagpanggawas. Kusog pa to siya, pinakakusog niya. Kusog oy kusog. Diligid na tarantag jud ba uban lang tiyagit ba. Pagdawas namang uban nakaluhod na sa kalsada. Sinusuri naman ng mga otoridad ang mga gusali kung mayroong pinsala. Patuloy ang assessment ng mga local disaster teams, lalo't may mga naiulat na pinsala sa ilang lugar sa rehiyon. Ako si Hernel Tokmo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City na lubhang apektado ng nangyaring pagyanig sa Mindanao nitong Lunes ng umaga. At live mula sa Gensan, may umaarangkadang balita, si Noreen Igonia. Noreen? Yes, Ninia, nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na pagyanig na nangyari kaninang alas 7:38 ng umaga. Base sa pinakahuling update, umabot na sa 11 ang nasawi sa General Santos. Samantalang, 4 naman ang patuloy na pinaghahanap pa ng mga otoridad. Kanina ay nabutan pa natin ang mga rescue team na manumanong kinakarga ang mga debris upang mahukay ang 2 trabahante sa gumuhong grocery store sa barangay Kalumpang. Isa naman dito ang naitalang nasawi. Habang sa isang kilalang mall, 2 ang kumpirmadong nasawi ng matabunan ng gumuhong gusali. Pinulong naman ngayon ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD ang mga lokal na opisyal sa lungsod. Sa ngayon, tinatayang aabot na sa 1 bilyong piso ang estimated value ng pinsala. Normal naman ang karagatan dito ngayon at nilift na rin ang tsunami warning. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. Ako si Noreen Igonia para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Okay, Noreen, bago ka tuluyang magpaalam sa amin, kanina narinig kita sa radyo at sa show rin namin ni Migs Bustos, yung pinagdaanan mo na nagdadrive ka at napahinto ka sa daan at feeling mo ay kakainin ka na ng lupa. Pakikwento mo nga uli sa amin kung ano yung nangyari sa iyo kanina habang nagkaroon ng 7.8 magnitude na lindol. Yes, Ninya, from Davao, bumiyahe ako papunta sana dito sa Gensan para sa isang event ng government agency na ika-cover ko sana. Along the way, doon sa Malungon, Sarangani area, Sarangani province area, biglang umuga yung lupa, kaya gumilid ako at yun na nga, nakita ko rin yung ibang mga kasamahan ko sa kalsada na mga sasakyan, gumilid din sila, may isa pang motor na muntikan na rin matumba at doon na namin na-confirm na lindol pala talaga yung nangyari. Akala ko na naginip lang ako kanina at dahil sa takot ko, parang wala akong nagawa. Hanggang ngayon nga nanginginig pa rin ako. Hindi ko pa rin maano sa sarili ko na okay na ako dahil nga dun sa na-experience namin kanina. Na-experience ko kanina na parang kakainin ako ng lupa sa lakas talaga ng pag-uga, sa lakas ng pagyanig. At yung mga poste ng kuryente at yung mga puno sa gilid ng kalsada parang matutumba na dun sa sa pinagparkingan ko ng sasakyan, kaya doon na medyo natakot na ako at iniisip ko din yung mga anak ko na nasa school kanina kasi unang araw pa lang ng pasukan at ang alam ko na sila na flag racing. Kaya natakot din ako kasi sa Davao Occidental yung mga anak ko at may tsunami warning agad na after ng lindol, kaya tinawagan ko na lang din sila. Yun na nga, muntikan na din mahimatay yung isang anak kong babae. At ako rin kanina, Ninya,
Sorry, pero parang maiyak pa rin ako. Oo nga, ano? Sabi mo nga, Noreen, ito na yung pinakamalakas na lindol na iyong naramdaman. Yes. At talagang natakot ka. At gaano ba katagal yung pagyanig, Noreen? As para sa akin ninyo, parang nasa 30 seconds to 1 minute yung pagyanig kasi matagal talaga bago siya natapos. At after nung malakas na pagyanig, mga ilang minuto lang, may mga aftershocks pa na nangyayari. Kaya yun, traumatizing experience. Kaya sa tanang buhay ko, kasi dati nakaka-cover na din kami doon sa mga areas dito sa Davao Region ng pagyanig. Since 2019, malalakas na yung mga pagyanig noon, 6.9, 6.5, 6.8. Pero nitong lang kanina, 7.8 yun. Sobrang hindi ko ma-explain kung paano nangyari o buti na lang nakasurvive kami. Ang masasabi ko lang, thankful ako kasi hanggang ngayon buhay pa rin kami. Oo nga, at Buhay pa rin mga anak ko, walang nangyaring masama. Ang lang kasi may mga nasawi na rin dito sa Jensan. At kanina nga, pag after nung nakompose ko na yung sarili ko, dumiretso na lang din ako dito sa Jensan kasi alam ko may mas maraming maraming buildings dito na gumuho compared dun sa ibang area ng Soc-Sargent at sa Davao. Dito sa Jensan talaga yung affected. Yes, Ninya. Yes, yung Jollibee building na gumuho, meron bang namatay doon or merong nasugatan? Kanina, nagtanong tayo dun sa mga rescue team na nandun. So far, wala pa naman silang natanggap na na information kung may may kailangang i-rescue dun sa loob. Ang sinasabi lang sa kanila daw kanina ng management ng food chain na parang tanggalin lang yung mga debris para makita nila kung ano yung mga sa ilalim ng gumuhong facility. Ang alam lang natin Ninya na may mga natabunan talaga doon sa isang malaking mall dito at may kumpirmado nga na 2 nasawi at yung isang grocery store na may 5 na-rescue. Yung ating mga rescue team kanina, 2 yung na-rescue nila, naligtas na ngayon. Isa yung nakuha nila na patay na at 2 pa yung ongoing na pinaghahanap. Hindi pa rin nila makumpirma kung yung 2 yun ay buhay pa o patay na. Isa sa mga sa mga na-missing ay assistant manager nung grocery store at isa din na doon sa na-missing lalaki at babae. Yung babae yung manager, assistant manager, yung lalaki, yun yung merchandiser. At yung isang namatay, yung confirmed dead kanina, babae, na siya din yung accounting staff. Nako, so lahat dyan sa drugstore, tama ba? Save More Drug daw dyan sa Jensan? Save More Grocery Store. Grocery Yes. store. Okay, nako, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Noreen Igonia. Mabuhay ka at thank you for your service, Noreen. Maraming salamat, Ninya at Jack. DepEd Region 8, tiwalang masosolusyonan ng 3-term school calendar ang problema sa reading comprehension ng mga estudyante. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Umabot na sa 19 ang naitalang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kanina. Makakausap natin sa linya ng telepono si Justine Ignacio. Justine, ano ang update sa lindol? Nandyan ka ngayon sa NDRRMC, Justine? Yes, Ninya, sa report ng Office of the Civil Defense, 19 na ang nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao at 134 naman ang nasugatan habang 12 ang nawawala. Ayon sa OCD, 3 sa namatay ay mula sa Davao Occidental habang 5 ang sugatan. Sa Region 12 Soc-Sargent, 16 ang naitalang patay habang 129 ang sugatan. Habang 12 pa ang nawawala sa General Santos City. 2 sa mga namatay ay mula sa Tupi South Cotabato, 10 mula sa Jensan, 3 mula sa Glan at 1 naman mula sa Malapatan, Sarangani.
Kanina, meron na naiulat na 10,000 pamilya na in-evacuate. No? This is coming from Sarangani and Sultan Kudarat. And then meron din pong 700 families na apektado po. No? Sa ngayon naman, nakalapag na sa Davao City International Airport ang mga opisyal ng pamahalaan upang pamunuan ang pagtugon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nakataas din ang red alert status sa NDRRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City, gayon din sa OCD Sargent Operations Center. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ninya. Oo, Justin, saan ba pinakamarami na itala yung casualties natin? Anong lugar at ano yung dahilan? Yes, Ninya, yung kabuuan kasing casualty, no, ang ayon sa OCD ay 19 ang namatay. Yung Region 12 sa Sargent, 16 dito yung naitala nilang nasawi. 129 naman yung injured at 12 yung missing. At kaugnay naman sa kung paano sila exactly nasawi, yan naman ay yung detalye na antabayan pa natin dahil nakatakda muling magbigay ng update ang NDRRMC ngayong gabi. Okay. Maraming salamat, Justin Ignacio. Agad ng pinakilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan matapos ang malakas na lindol sa Mindanao kanina. Yan ang umaragkadang balita ni Christian Bascones. Mabilis na rumesponde. Yan ang utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para tiyakin na matutulungan ang mga naapektuhan ng malakas na lindol sa timog bahagi ng Mindanao. Naka-alerto na ang Office of the Civil Defense o OCD at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang pangunahan ang mga hakbang sa pagtugon sa sakuna at patuloy na binabantayan ang kalagayan sa mga apektadong lugar. Inatasan din ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maghanda ng mga relief goods at tiyaking handa ang mga evacuation centers. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahahalagang infrastruktura. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Claire Castro, hindi agad pumunta ang Pangulo sa Gensan para hindi makaagaw ng atensyon. Medyo magulo po ang sitwasyon, hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol. Tiniyak ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan para makapaghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Aniya, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga regional offices at mga lokal na opisyal at nangakong magbibigay pa ng mga karagdagang update sa publiko. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa ibang balita, back to school na ang milyong-milyong mag-aaral ngayong araw. Sa Batasan Hills National High School, libo-libo ring estudyante ang balik eskwela matapos ang kanilang summer vacation. Nagbabalik si Justin Ignacio. Naging mapayapa ang unang araw ng balik eskwela ng mga estudyante sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ayon kay Principal Joseph Palisok, handa ang kanilang eskwelahan dahil sa tulong ng iba't ibang volunteers last week. Ngayong school year, aarangkada na ang bagong academic calendar na 3-term system o trimester. Bagay na pinaghandaan na nila. Karoon muna ng initial na orientation sa mga teachers nung summer. So nung Mayo nagkaroon na. So maganda yung pagtanggap. Last week sa mga magulang at estudyante naman ipinaliwanag ang bagong sistema. Napakaganda naman ng pagtanggap nila at nakita nila yung advantage ng 3 terms kasi doon sa instructional block. As of kahapon po ang aming estudyante ay nasa 15,258. Mahigit 3,000 naman ang bilang ng mga first-time high schoolers nila o yung mga estudyanteng nasa grade 7 na. Wala namang nakitang hamon sa unang araw ng eskwela si Palisok nitong umaga dahil sa dami raw ng assistance na kanilang natanggap. Isa naman sa kanyang inaasahan ngayong school year,
ang manatili sa isa sa mga top-performing school, ang Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw ay ang malakas na lindol na tumama sa General Santos City sa Mindanao. Agad na kumilos ang administrasyon at nanguna rin ang House of Representatives para magbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa putong ito, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi po, Congressman Asidre, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa nakikinig sa atin ngayong oras. Yes, Congressman Jude, no? Last year, nung lumindol sa, I think, Davao at Cebu, ay nandun yung Tingog Party List. Ngayon po, nagkaroon na naman na isang malakas na lindol sa Mindanao, sa General Santos City. Ano po yung gagawin po ng Tingog Party List para makatulong po? Well, kausap natin kanina yung team natin sa Tacurong, sa Davao at sa Davao del Sur. No? Around lunchtime kanina, lahat po sila ipapunta na ng General Santos City para ma-check natin kung ano yung kailangan gawin. No? Although nag-prepare na rin tayo ng mga paunang tulong, syempre gusto natin talagang targeted ayon sa pangangailangan on the ground. Meron tayong hinanda mga initial supply ng relief goods, but I think yung crisis na meron doon would require more than that. Kaya ang gagawin ng team natin yun ay makipag-ugnayan sa local government, sa ating mga national government agencies para ang mangyayari tayo talaga ay complementary sa anumang ginagawa ng mga local na LGU doon at yung mga line agencies natin. And Congressman, minasabi na ba kung ano yung mga needs ng mga kababayan natin dyan sa General Santos? O doon sa mga apektado? Well, initially, no, it's really yung basics, especially that sa ngayon, shelter, food, assistance would be on top of what is needed on the ground. But then again, we're still waiting for the more official assessment that we hope to get by the end of today. And magkakaroon ho ba kayo parang donation drive dyan sa House of Representatives or magkakaroon kayo ng pag-uusap tungkol po sa ano may itutulong? Sa parte ng House ay simula na kanina. Yung mga congressman na nun ay simula ng mag-ambagan na mag-contribute para sa efforts naman ng House. Yun ay pinangunahan naman ng ating Speaker Bodji D, no? At yung mga leaders ng House. No? Pero syempre, yung mga ibang mga grupo, yung district congressmen at katulad namin sa Tingog na meron tayong medyo dedicated na presence sa Sarangani at General Santos. Talagang we have to put our own staff on the ground, no, to facilitate all the relief and response operations. Medyo nakuan lang talaga tayo kasi mismo ang ating mga tao dun sa General Santos, kailangan talagang intindihin yung sarili din ng pamilya. That's why we have to bring in our staff from other parts of Mindanao. And dyan ho sa team nyo mula sa Tingog na naka-base dyan sa malapit po sa kung saan yung sentro po ng pagyanig, ay ano yung sinasabi nilang so far nakita nilang difficulties po? Well, sa ngayon kanina kausap ko sila talagang yung traffic papunta papasok at palabas ng area, no. Siguro it's really more of the logistics requirements, especially na alam naman natin hindi natin inasahan today and we had all our attention sa opening ng classes as of today. So I think that is the main concern sa ngayon, no. Wala pa kaming masyadong konkretong assessment as to whether yung evacuation at patuloy pa rin tayo nagmo-monitor at inaantay nga yung kompletong report mamaya na ibibigay po ng ating team na nasa ground. Okay, and then Congressman Jude, punta naman tayo sa ito nga, yung school opening kanina yung first day. Magsisimula na nga yung trimester sa mga pampublikong eskwelahan. Tingin nyo paano ito makakatulong sa mga estudyante, guro at staff po? Well, maganda yung for me, no, if it really works well, no, maganda makakatulong na talagang mas manageable yung structuring, yung pag-structure ng ating school calendar, lalong-lalo na dito sa tatlong term. Kumbaga, yung opening block, yung main delivery part, tapos yung part ng conclusion, talagang naka-format, nasisigurado nating on time and on track ang pag-divide ng mga lessons, ng mga subject, yung coverage para sa taon na yon.
nakikita natin makakatuloy ito para kung tuwing may mga suspension or merong mga dala ng sakuna o kung anumang rason, no, hindi masyadong komplikado yung mas madali yung paghahabol natin. Kasi nga, alam na ho natin na for this particular term, dito nakafocus tayo, for example, dun sa delivery ng main content, main core content ng kurso, ng subject. Alam natin kung nasa parte tayo ng opening, ng first part, or di kaya may mga learning goals tayo na identify dun sa pangatlong block. No? Hindi katulad ng una na pag halos pare-pareho lang every grading period, no? Ang content lang yung hinati-hati. At nangyayari talaga dahil sa suspension, minsan nasa 4th grading ka na, hindi pa tayo nakakalampas ng kalahati ng libro o di kaya ng course. So medyo maganda yung kung inaasahan natin na mapapa-improve to with this current school calendar structure. At siguro ito po nakikitang solusyon para kumbaga mabigyan ng ng solusyon yung nakitang problema ng EDCOM po, di ba? Well, kasama na po doon, no? Kasama na po doon sa pagpapa-decongest ng ating curriculum, lalong-lalo na sa basic education. Kasi isa po 'yan sa mga nirekomenda ng EDCOM, no? Kasama din po diyan yung pagbabawas sa mga administrative tasks ng mga guro. Kasi kung mas kukonti ang panahon, mas malaki ang panahon na ma-free up sa kanila sa paggagawa ng kanilang administrative requirements, mas malaking oras ang maitutuon sa pagtuturo sa mga estudyante. Okay. Napakarami kasing reform ngayon na i-introduce, no? Nandyan yung mas intensified natin na anti-bullying guidelines, nandyan din yung upgraded grading system natin na mas madali na yung paghati-hati ng grades, no? At yung decongested curriculum. At kasama na doon yung pagpapalakas sa senior high school program. Okay, nako. Sige, maraming salamat po, Tingog Party List Representative Jude Asidere, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Sir, magandang gabi at ingat po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming estudyante ang masaya at excited sa pagpasok sa paaralan, pero ang first day ng ilan na uwi sa iyakan ng mga chikiting na ayaw magpaiwan sa mga magulang. Alamin ang mga tagpong iyan sa umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Unang araw ng pasukan at ramdam ang excitement ng ilang mag-aaral sa President Corazon C. Aquino Elementary School sa Quezon City. Ang ilang mga magulang naman, todo picture at video sa kanilang mga anak na mag-umpisa ng mag-aral. Pero sa kabila ng excitement at saya, may ilan na rin mga bata ang humahagulgul, napapayakap at ayaw mawalay sa kanilang mga pamilya. Ang tawag dito ay separation anxiety. Isa itong anxiety o stress na pansamantalang nararamdaman lalo na ng mga first-time maging estudyante. Gaya na lamang ng 5 taong gulang na kinder student na si Samantha Arellano. Ayon sa kapatid nito na si Jalaine Arellano, bagamat nakapag-daycare na ito noong nakaraang taon, ay natatakot pa rin itong maiwanan. Lagi naman po namin siya sinasabihan na kailangan niya na po magpaiwan sa school. Kasi first day niya po, iniisip niya po na baka iwan po namin siya dito. Kaya ganyan po siya. Dahil dito, minabuti niyang samahan ng kanyang kapatid hanggang sa tapat ng classroom nito. Pero wala pa rin tigil sa pag-iyak ang bata. Ayon sa prinsipal ng paaralan na si Dr. Jerry Isip, nakipagpulong na sila sa mga magulang at guro kaugnay sa ganitong sitwasyon. Ahead of time, kinakausap na namin ng mga magulang. Mayroong orientation sa mga teachers na kunin kaagad yung mga number ng mga parents para i-guide sila, i-message. At the same time, ahead of time, last week, nagkaroon na tayo ng orientation sa mga parents. Hamon naman sa paaralan ng kakulangan sa classroom na maaari pang makadagdag sa stress ng mga estudyante. Mula kasi sa 112 classrooms, nasa humigit kumulang 45 classrooms ang kinakailangan lagyan ng divider upang magamit ng 2 seksyon. At dahil din sa mataas na bilang ng estudyante ay shifting ang klase dito. Meron po tayong dinagdag na mga classrooms na hinati, bagamat tumutulong ating local government at pumunta na po rito para i-soundproof yung mga division, yung mga partition room natin. Inaasahan kasi na aabot sa humigit kumulang 8,500 enrollees ang papasok sa naturang paaralan ngayong taon. Mas mataas raw ito kumpara sa mahigit 8,200 enrollees noong 2025.
Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Nagsimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issues of flood control sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo. Pero bago yan, inaresto muna ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela. Ninya, ayon sa findings ng National Bureau of Investigation, puro hearsay at inconsistencies ang naging pahayag ng ex-bodyguards. Tila coach din daw ang mga ito. Pero bago nangyari yan ay nagkaroon muna ng pag-aresto sa kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Pasado alas 7 ng umaga nang isinakay si Pacifico Curly Discaya sa PNP Mobile para dalhin sa Malolos City Regional Trial Court. Humaharap sa kasong malversation si Discaya, kaugnay ng manumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, walang magiging special treatment kay Discaya sa kabila ng patuloy nitong pagpapagaling mula sa operasyon sa Balikat. Hindi niya akalain na sa pagsasalita niya ng katotohanan, ito ang mangyayari sa kanya at sa kanyang pamilya. Contractor ho siya, legal siyang contractor, so we deny the allegations. Lahat po ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay dumaan po sa bidding process. Hindi po siya nagbigay, hiningan. Samantala, pasado alas 9 naman ng umaga nang pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee hearing at consultative meeting. Ito ay sa kabila ng nauna ng bogus umano na BRC hearing ng Cayetano Block noong June 4. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang mga mambabatas mula sa House of Representatives sa ilalim ng parliamentary courtesy. Samantala, ikinadismaya naman ng ilang senador ang hindi pagdalo sa pagpupulong ng 18 ex-bodyguards na nauna nang dumalo sa pagdinig ng Cayetano Block noong June 4. Dumating ang ex-bodyguard sa Senado bagamat hindi bumaba at umabot sa pagdinig dahil sa naunang preskon. Well, yung kanilang statement came from a time na hindi naman official yung gathering nila. So, sana kung dito nila ginawa yan, meron silang ganung pahayag, then it's official. Nandito na sila sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con, nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa building. Inisa-isa naman ni Senator Raffy Tulfo ang mga dahilan kung bakit sa kanyang palagay ay hindi makatotohanan ng mga salaysay ng 18 ex-bodyguards. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Iginiit naman ni NBI Director Melvin Matibag na puro hearsay at maraming inconsistency sa testimonya ng ex-bodyguards at naniniwalang coached o tinuruan umano ang mga ito sa kanilang salaysay. Ninya, dagdag ko lamang din na nakatanggap ang kampo ni Senator Erwin Tulfo ng isang liham mula naman kay Congressman Leandro Leviste. Doon nga sa liham nakapaloob yung kagustuhan ni Congressman Leandro Leviste na sumali or dumalo sa BRC hearing na pinamumunuan or pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Leviste, sinubukan niyang hingiin ang contact details ni Senator Erwin Tulfo mula sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda pero hindi niya ito nakuha kaya naman personal na siyang nagsulat ng liham para nga kay Senator Erwin Tulfo. Kanina din nag-file ng kasong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo laban naman sa ilang miyembro nga ng 18 bodyguards. Samantala sa isang press con kanina ay muling iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President pero nagbigay siya ng suhestyon sa kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa sinasabing admin sharing. Pero sa mga oras na ito wala pang opisyal na tugon ang kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa suhestyon. Balik sa inyo dyan, Ninya. Maraming salamat, Angela Babad.
Sa gitna ng nagpapatuloy na issue sa pamumuno ng Senado, nilinaw ng House Prosecution Panel na ang pamumuno lang ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kanilang kikilalanin sa paghawak ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Nanindigan ng House Prosecution Panel na susunod ito sa opisyal na posisyon ng kapulungan pagdating sa pamumuno ng Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jervy Luistro, kinikilala ng Kamara ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Please understand, kami pong 11 prosecutors ay bahagi ng House of Representatives. As a matter of fact, we are representing the institution. In other words, if the position of the House of Representatives is in favor of the legitimacy of the leadership of Acting SP Gatchalian, then it follows na doon din po kami susunod in as far as notices and orders are concerned. Ito ang naging tugon kung ano ang mangyayari sakaling maglabas ng magkakaibang abiso o direksyon sa Senado at magkaiba rin ang maging pagtingin dito ng depensa ng Vice-Presidente. Ayon kay Luistro, posibleng magdulot ito ng isang awkward scenario. Ngunit nilinaw niyang mananatili ang House Prosecution Panel sa posisyon ng institusyon na kanilang kinakatawan. Kung anong posisyon ng institution, yun ang posisyon ng House of Representatives. Inamin din ng mambabatas na posibleng maapektuhan ng sigalot sa liderato ng Senado ang schedule ng impeachment proceedings, kabilang ang pre-trial conference at ang aktwal na paglilitis. Sa kabila nito, tiwala siya na mananatili ang mga nakatakdang petsa ng impeachment trial. Ayon kasi kay Acting SP Gatchalian, napagkasunduan na ng mga senator judges ang timeline ng proseso. So we anticipate na June 18, ang 11 prosecutors po ay a-appear sa impeachment court for the first day of pre-trial conference, and on July 6 para po sa unang schedule ng trial naman doon sa impeachment court. Nakatakdang sumailalim sa pre-trial proceedings ang impeachment case ngayong Hunyo bago tuluyang simula ng presentasyon ng mga ebidensya sa Hulyo. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Mariing dinawi ng 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang pagdadawit kay Senator Loren Legarda sa usapin ng flood control project. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita, si JM Pineda. Yes, Ninya, alam mo, Pebrero pa lang nung sinabi nilang si Senator Loren Legarda nga ay kasama doon sa mga binibigyan nila o nabigyan nila ng mga maleta na may laman na kickback. Pero kanina nga ay agad nila itong binawi at sinabi nilang hindi daw nila nakita mismo ang senadora at ang bahay lang nito ang napuntahan nila. Nakasama ninyo Sa unang affidavit ng 18 nagpakilalang bagmen at ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico, damay si Senator Loren Legarda sa mga tumatanggap umano ng maleta na may pera o kickback. Pero kanina, biglang kumambyo ang kampo nila. Nagbago ang ihip ng hangin at nilinaw ng kanilang abogado ni si Attorney Levy Baligod na hindi umano personal na nakita ng dalawa sa mga ex-bodyguards na binigyan ng maleta si Senator Legarda. Ang bahay lang daw ng senadora ang nakita nila at hindi mismo ang transaksyon. Pag hinto ng sasakyan ni Zaldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok kaagad si Zaldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin. Marso pa daw nang bawiin ng dalawang ex-bodyguards ang kanilang pahayag patungkol sa senadora at hanggang sa ngayon, hindi ito nababago sa ombudsman. Pinanindigan naman ng mga ex-bodyguards na nakapag-deliver sila ng maleta kay Senator Mark Villar kasama si Zaldico. 7 medium-sized na maleta umano nakatumbas ng 40 million pesos ang naibigay nila noong 2022. Bukod sa 18 ex-bodyguards o bagmen, may ikinakasa na rin daw na bagong testigo ang kampo nila Attorney Baligod. Nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at
Kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Pag masampinahan sila, darating sila. Anong mga significance ng mga sasabihin itong bagong grupo? Sila na lang po ang magsabi. Pero attorney, preview lang, may malaking pangalan ulit. Yes po. I do not want to speculate. Hintayin na lang po natin. Kanina ay paulit-ulit nilang sinasabi na handa silang humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Black, pero pagdating sa Senado, hindi sila dumiretso sa session hall kung saan ginaganap ang consultative meeting para sa hearing ng flood control projects. Paliwanag nila, naipit sila sa first floor ng Senado matapos harangin. Isa pa sa giniit ng kampo nila, dapat hindi si Senator Erwin Tulfo ang mag-imbestiga dahil kabilang siya sa inaakusahan. Takot daw ang kanilang grupo na ma-cite in contempt dahil paniguradong makokontrol ito ni Tulfo. Bagay na itinanggi naman ng senador at sinabing balak niya talagang mag-inhibit sa gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects. Ninya, nauna na ka rin sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na pinapasinulingan niya itong mga sinasabi ng 18 bodyguards dahil nga bayad daw ito ni dating Congressman Mike Defensor. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ninya. Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.